Bawat henerasyon ay humaharap sa pakikipagdigmaan para sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ngunit ang sa atin ngayon ay kakaiba dahil sa ang kalaban natin ay madalas na dumarating nag-aanyo bilang isang kaibigan. Ang pinakamatinding banta sa iglesia ngayon ay hindi yung hayag na hindi paniniwala sa Diyos o nagngangalit na pag-uusig, kundi ang panlilinlang na nagsusuot ng mga ngiti, umaawit ng ating mga awit at gumagamit din ng ating Biblia. Ang huwad ng Kristyanismo ay hindi lang kumatok sa pintuan ng ating iglesia, kundi diretso na itong pumasok, umupo sa kalagitnaan natin at umakyat sa entablado at tumayo pa sa pulpito. Hindi nito itinatanggi si Jesus, kundi binibigyan niya ito ng bagong eksplanasyon o pagkilala. Yung Jesus na madaling sundan ng tao at Jesus na hindi kumukumpronta sa kasalanan. Yung Jesus na walang hinihinging kapalit. Ang ganyang banayad na pagpilipit sa katotohanan ay higit na mapanganib kaysa sa tahasang pagtanggi na kilalanin ang tunay na Jesus dahil nag-aanyo itong liwanag habang ikinukubli nito sa kanyang likuran ang kadiliman. Ang pinakamapanganib na katangian ng huwad ng Kristyanismo ay ang kakayahan nito na gumawa ng bagong pagkilala at eksplanasyon ng katotohanan. Karaniwan nilang inaangkin na ito ay mula sa bagong bagay na itinuro raw sa preacher ng Panginoon o sinabi raw sa kanya ng Panginoon. Sa unang sulyap ay tila isa lamang na overstatement o medyo napasobra lang yung pagkakapaliwanag ng preacher. Ngunit ang totoo, sa tuwing nababago ang katotohanan, bawat pundasyon na itinayo rito ay pinawawalan ng tibay at nagiging mabuhay. Ang kalikasan ng katotohanan ng salita ng Diyos ay lubos at ganap at hindi mapapabulaanan. Kapag ang isang bagay ay katotohanan, hindi ito dapat palitan ng anyo, hindi dapat baguhin o hubugin ayon sa opinyon o kultura ng tao. At sa paggawa nga ng mga ganito, umuunlad at namamayagpag ang huwad na Kristyanismo. Sa halip na ipangaral ng buong tapang kung ano ang ipinapahayag ng Diyos mula sa banal na kasulatan, ay pinapalitan nito ang kalinawan ng kalituhan. Iniiwasan nito ang matatalim na mga salitang "Thus says the Lord" o ang sabi ng Biblia, at pinapalitan ito ng mga soft suggestion tulad ng "ang sabi ng Diyos sa akin", dahil pinipili nila kung ano ang gusto ng tao na marinig. Ang banayad at tuso na paglipat na ito ay nag-aalis ng kapangyarihan sa pananalig mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos patungo sa kamay ng pabago-bagong emosyon ng tao. Kapag ang katotohanan ay naging negotiable o yung pwedeng baguhin ayon sa mapagkakasunduan ng tao, ang lahat-lahat ukol dito ay magsisimulang maging maluwag at unti-unti itong magkakalas-kalas. Kapag ang damdamin ng tao ang naging standard o pamantayan ng paghahatol, ay hindi na nakabatay sa banal na kasulatan kung ano ang matuwid at kung ano ang baluktot, kundi sa kung ano ang pansariling kagustuhan ng tao. Hindi lamang ito mapanganib spiritually, ito ay mapanira sa pinakapuso ng gospel. Ang Biblia ay buong tapat na nagpapahayag na ang salita ng Diyos ay ang katotohanan, hindi nagbabago at pangwalang hanggan. Kapag binago ang katotohanan sa mga preachings at mga pagtuturo, ay binabago rin ang pangunawa ng mga nakikinig ang kalikasan ng Diyos sapagkat siya ang pinagmulan ng ganap na katotohanan. Ang huwad na Kristyanismo ay nangangahas na palitan ang banal na kapahayagan ng pagsang-ayon na batay sa kultura o mga kinasanayan ng tao. Ito ay nagiiwan sa mga tao ng relihiyon na magaan sa pakiramdam ngunit hindi nakapagliligtas ng kaluluwa. At ito ang dahilan kung bakit ang baguhin ng katotohanan ay hindi maliit na kompromiso lamang, kundi nakamamatay na pagbabaluktot ng katotohanan. Kapag ang katotohanan ay binago, pati ang gospel nababago rin. Ang mensahe ukol sa kasalanan, mensahe ng repentance o pagtalikod sa kasalanan, at ang mensahe ng kaligtasan ay pinalalambot na patungo sa mga mensahe ng self-improvement, pagpapabuti ng sarili at pagiging positibo sa buhay. Ang tawag tungo sa kabanalan ay nabibigyan ng bagong tatak bilang isang malabong encouragement tulad ng "Be your best self" o pagsikapan mo na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Ang talim ng paghahatol ng Diyos ay maaaring mabura sa paggamit ng walang katapusang mga mensahe tungkol sa pagpapatibay sa mga hangarin ng sarili, at kahit ang lahat ng affirmations at feel-good ng mga preachings ay tila progressive at may pagdamay sa damdamin ng tao, ay pinababayaan ito na ang tao magpatuloy sa pagkaalipin sa kasalanan at bulag sa kanilang pangangailangan sa tunay na Kristo na tagapagligtas ng tao. Ang panganib dito ay yung banayad at tuso na pagbibigay ng bagong pagpapakahulugan kay Jesus sa pandinig ng mga tao. Ang huwad na Kristyanismo ay hindi tahasang nagpapahayag na narito ako para magbigay ng pinilipit na gospel o baluktot na katuruan. Ang mga pananalita nito ay tunog spiritual, nakapagpapasigla sa mga nakikinig at nakakakumbinsing biblical talaga ang dating. Gumagamit din sila ng mga karaniwang salita sa pulpito tulad ng pag-ibig, biyaya, pananalig at pag-asa. Ngunit tinatanggal nila ang tunay na mensahe ng mga salitang ito at pinapalitan nila ng mga bagay na lapat sa gustong marinig ng mga tao na malayo sa tunay na mensahe at puso ng gospel. Katulad ng pag-ibig. Ang pag-ibig sa banal na kasulatan ay nakadikit sa katotohanan at kabanalan ng Diyos. Ngunit sa huwad na Kristyanismo, ang bagong kahulugan ng pag-ibig ay walang kondisyon na pagsang-ayon ng Diyos sa mga magiginhawang naisin at personal na ambisyon ng tao. Sa katuroang ito, nag-uugat ang mga sumusunod na maling paniniwala. Nagsakripisyo nga si Jesus sa
sa krus dahil mahal niya tayo kaya ligtas na ang lahat ng tao. Wala na tayong dapat idagdag o gawin. Ikalawa, ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad, maawain at mabait. Naunawaan niya ako. At hindi siya magpaparusa kasi di ba pag-ibig siya? Pangatlo, mabuti naman akong tao at wala naman akong naaapakan na kapwa ko. Sinusunod ko lang ang puso ko kung saan ako masaya at fulfilled. At alam kong yun ang gusto ng Diyos para sa akin. Ang grace naman. Ang grace o biyaya sa Biblia ang isang kapangyarihan ng Diyos upang iligtas at baguhin ang isang makasalanang tao. Ngunit ang bagong pakahulugan ng huwad ng Kristyanismo sa grace ay ang pahintulot ng Diyos sa tao na manatili sa kalagayan nito o ayos lang kahit hindi mabago ang tao. Parehong salita o paksa ang gamit. Ngunit ang eksplanasyon ay kabaliktaran. At ito ay lumilikha ng gospel na tunog karaniwan. Ngunit walang kapangyarihan magligtas ng tao. Upang makita natin ang panganib ng mas maliwanag, pag-isipan nyo ang isang doktor na nagbigay ng bagong eksplanasyon at pakahulugan sa medisina. Isang pasyente ang nasuri na may malalang sakit. Alam ng doktor na kapag hindi nalunasan ng gamutan ang sakit ay kakalat sa katawan ng pasyente at mauuwi sa kamatayan. Ngunit sa halip na sabihin ng doktor sa pasyente ang masakit na katotohanan ay mas pinili niyang magbigay ng bagong pakahulugan at eksplanasyon. Sinabi niya sa pasyente na ayos ka lang, malusog ka naman, basta maniwala ka lang sa sarili mo. Naibsan ang pangamba ng pasyente at lumakad itong maginhawa ang damdamin. Ngunit ang totoo, siya ay lumalakad patungo sa kanyang mas nalalapit na kamatayan. Ang mga nakapapawing salita na iyon ng doktor ay hindi pagmamahal, kundi kalupitan na nakamamatay. Gayon din naman ang mga preacher na nagbibigay ng bagong eksplanasyon at bagong pagpapakahulugan sa espiritual na katotohanan. Maaring makapagbigay ito ng pansamantalang kaginhawaan sa damdamin ng mga taong nakikinig. Ngunit ang totoo ay pinababayaan niya silang manatiling bulag at lumalakad patungo sa walang hanggang kamatayan. Kaya nga, ang pakikipagdigma para sa katotohanan ay hindi optional para sa mga tunay na tagasunod ni Jesus. Hindi po ito tungkol sa pagiging istrikto, malupit o legalism. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa Diyos. Mahalaga ang katotohanan sapagkat ang kaluluwa ng tao ang nakataya rito. Ang pakialaman ng katotohanan ng salita ng Diyos ay pakikialam din sa nag-iisang mensahe na may kapangyarihang magligtas. Hindi tayo tinawag ng Diyos para ayusin ang salita niya at ilapat kung ano ang napapanahon, kundi buong tapang na ipahayag ito sa bawat panahon. Ang katotohanan ng Diyos ay hindi yumuyuko sa kultura ng tao. Ang kultura ng tao ang dapat yumuko sa katotohanan ng Diyos. Kapag ang huwad na Kristyanismo ay nagbigay ng bagong eksplanasyon at bagong kahulugan sa katotohanan, lumilikha ito ng relihiyon na anyong buhay at masigla ngunit patay sa espiritu. At ang Diyos na inaalok nito sa tao ay yung Diyos na hindi kumukumpronta ng mga kasalanan, tagapagligtas na hindi naguutos at pananampalataya na hindi bumabago sa tao. Ang mga preachings na may binaluktot na gospel ayon sa gustong marinig ng mga tao ay makakapuno ng simbahan, makakaani ng masigabong palakpakan. Ngunit hindi nito may pagkakasundo ang makasalanang tao sa banal na Diyos. Dahil tanging ang hindi nagbabagong katotohanan ng Diyos lamang ang makagagawa niyon. Kaya nga ang iniatang na gawain sa bawat mananampalataya ay maliwanag na yakapin ng buo ang salita ng Diyos. Suriin ang bawat mensaheng naririnig sa pamamagitan ng katotohanan ito at huwag hayaan na ang pakiramdam ng tao, ang mga nauuso o trending at ang kasikatan ng mga preachers ang pumalit sa pwesto ng katotohanan. Dahil pag ang katotohanan ay nawala sa preachings ng mga hinahangaan at pinakamamahal mong pastor, ang katotohanan ay mawawala sa lahat. Isa sa pinakamalinaw na tanda ng huwad na Kristyanismo ay yung nag-aalok ito ng Kristo ngunit hindi ng krus. Ito yung mensahe na nangangako ng lahat ng mga pagpapala ng kaligtasan ngunit tinatanggal nito ang mahalagang kapalit ng pagiging disipulo ni Kristo. Nagsasabi ito ng mga bagay ukol sa kapatawaran ngunit hindi nito binabanggit ang repentance o ang pagtalikod sa kasalanan. Binabanggit nito ang grace o biyaya ng walang kahit anong pagtawag na sumunod sa Diyos at nag-aalok ito ng langit na hindi naguutos ng kabanalan. Ito yung bersyon ng gospel na nakakaakit at maginhawa sa pandinig ng tao. Ngunit itinatanggi nito ang kaibuturan ng pagtawag ni Kristo na sumunod sa Kanya. Ang tunay na gospel ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng mga kapakinabangan ng pagiging ligtas o yung mga material na bagay na tinatawag nating blessings. Ito ay tungkol sa pagsusuko ng lahat-lahat sa Kanya na nagbigay ng Kanyang buhay para sa kaligtasan ng tao. Nang sabihin ng Panginoong Hesus, kung sino man ang nagnanais na sumunod sa akin, ay kalimutan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin, ay nagtakda ang Panginoong Hesus rito ng pamantayan na ganap at mataas. Pagsasakripisyo ang iniuutos sa tao. Tinatanggal ng huwad na Kristyanismo ang pangangailangan sa pamantayan na iyan na itinakda ng Panginoong Hesus at nilalapatan nila ito ng mababang uri na kapalit na maganda sa pakiramdam ng tao ngunit walang kapangyarihang magligtas. Ang panganib
panganib na dala ng ganitong mga mensahe ng huwad na Kristyanismo ay nililinlang nito ang mga tao sa kaisipan na sila ay sumusunod kay Kristo. Ngunit ang katotohanan, ang sinusundan nila ay huwad o pekeng gospel. Kapag ang tao ay naniwala na maaari niyang matanggap ang kaligtasan ng walang repentance, ay hindi rin niya makikita ang halaga o pangangailangan na talikuran ang kanyang kasalanan. Kapag ang iniisip mo na ang grace o biyaya ng Diyos ay lisensya mo upang makapamuhay ka sa anumang kaparaanan na gusto mo, ay hindi mo mararanasan ang nakapagbabagong kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kung ipinagpapalagay mo na makakarating ka sa langit ng walang kabanalan ng Diyos, ay tiyak na ang nilalakaran mo ay ang malawak na daan patungo sa kapamahakan, sa halip na ang makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang pagtatanggal ng krus sa mensahe o mga preachings ng huwad na Kristyanismo ay nagtatanggal din ng kaibuturan ng diwa ng gospel. Sapagkat ang krus ay hindi lamang lugar kung saan binayaran ng Panginoong Hesukristo ang kasalanan ng tao. Ito rin ang pagtawag ng Panginoong Hesus sa mga tagasunod niya upang mamatay sa sarili, iwanan ang kanilang lumang pamumuhay, lumakad patungo sa bagong buhay na kasama ang Diyos. Kung walang krus, wala ring tunay na pagdidisipulo. Ang baluktot na mensahe ng huwad na Kristyanismo ay yumayabong dahil ito ang umaakit sa pride at pagmamalaki ng tao at sa mga bagay na maginhawa sa damdamin nila. Gusto o hangad nila ang katiyakan ng kaligtasan na walang pagpupunyagi tungo sa kabanalan. Gusto nilang angkinin si Kristo bilang kanilang tagapagligtas nang walang pagkilala sa Kanya bilang Panginoon. Ngunit hindi ito magkahiwalay ayon sa katuruan ng banal na kasulatan. Ang manalig kay Kristo Jesus ay ang sundin siya. Ang tanggapin ang Kanyang grace o biyaya ay ang lumakad sa Kanyang daan. Ang umasa sa Kanyang mga pangako ay ang magtiwala at sumunod sa Kanyang mga utos at aral. Ang huwad na Kristyanismo ay nag-aalok ng kaharian na walang krus at korona na walang halaga. Ngunit malinaw ang babala ng Panginoong Hesus na ang kaharian ukol sa buhay ay ang pagtalikod sa sarili at pagsunod sa Diyos. Pakinggan mo ang isang ilustrasyon na magbibigay linaw ukol dito. Isang tao ang naghahangad na makaakyat ng isang mataas na bundok, ngunit pinagpipilitan niyang dalhin ng mga bagay na makapagbibigay ng ginhawa sa kanya. Pinuno niya ang kanyang backpack ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Mamahaling makapal na kumot, mabibigat at masasarap na mga pagkain, at pati ng mga abubot na mai-enjoy niya sa tuktok ng bundok, maging ang mga bagay na may sentimental value para sa kanya. Sa pagpapatuloy niya sa pag-akyat ay unti-unti siyang bumabagal dahil sa bigat ng kanyang mga daladala. Kalaunan, na-realize niya na hindi na siya makakausad pa sa pag-akyat. Yung ibang mga mountain climbers na binitawan at iniwan ang mga gamit nilang mabibigat, dinala lamang nila yung mga importanteng kailangan nila, ay nakapagpapatuloy sa pag-akyat ng bundok at nilagpasan na lamang siya. May pagnanais siyang marating ang tuktok ng bundok, ngunit ayaw niyang bitawan at iwanan yung mga mabibigat na bagay na humahad lang sa kanya para marating niya ang tuktok ng bundok. Ganito rin ang marami sa mga nasa loob ng church na nagnanais marating ang kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos, ngunit inaayawan ang kapalit ng pagsusuko ng sarili sa Diyos. Gusto nilang akyatin ang bundok ng pananalig habang ang bagahe ng kasalanan at pamamahala sa kanilang sariling buhay ay nakasalabay at nakatali pa rin sa kanilang mga likod. Ngunit ang panawagan ni Kristo para damputin ang krus ay siya ring panawagan niya na bitawan ang kasalanan at ang pamumuno sa sarili. Kapag hindi nila ginawa yon, ay hindi nila mararating ang tuktok ng bundok. Ang katotohanan ay hindi pinangako ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod ang hayahay na lakbayin. Ang ipinangako niya ay ang makipot na daan na may kaakibat na mabibigat na pagsubok, pagsasakripisyo at pagdurusa. Gayunman, ito rin ang daan na maghahatid sa tunay at ganap na buhay sa kagalakan at eternal na gantimpala mula sa Diyos. Ang peke at huwad na gospel na tinatanggalan nila ng krus ay maaaring nakakaakit sa pandinig at damdamin ng tao dahil tinanggal nila yung mga bahagi na may paghihirap. Ngunit dahil dito ay natatanggal din nila ang kapangyarihan nito na magligtas sa tao. Tanging ang gospel na tumatawag sa makasalanang tao patungo sa pagsisisi, nag-uutos ng pagsusuko ng sarili sa Diyos at itinuturo tayo patungo sa krus ni Kristo Jesus ang may kapangyarihan na bumago ng buhay ng tao. Hindi ito kalupitan, ito ay pag-ibig. Dahil ang pagtawag sa atin upang mamatay sa sarili ay siya ring pagtawag sa atin ni Kristo patungo sa nag-iisang daan kung saan ang tunay na buhay ay matatagpuan. Kapag tayo ay nahaharap para pumili sa pagitan ng hayahay na gospel ng huwad na Kristyanismo at sa may mabibigat na kapalit na gospel ng banal na kasulatan, ang bawat mananampalataya ay kailangang magdesisyon kung kaninong tinig ang kanilang pakikinggan. Ang isa ay nag-aalok ng kaginhawaan at kaaliwan ngayon sa buhay sa mundong ito, ngunit kalaunan ay aakayin ka sa eternal na kapahamakan. Ang isa naman ay tumatawag para sa pagsasakripisyo ngayon dito sa mundo, ngunit ihahatid ka sa walang hanggang kagalakan sa piling ng Diyos. Ang panawagan ni Kristo ay hindi para sa walang saysay at huwad na grace na walang iniuutos na kahit anong kapalit mula sa tao, kundi para sa napakahalagang grace na nag-uutos ng mabibigat na kapalit mula sa tao, na ang kapalit naman na ibibigay ng Diyos sa atin ay mas higit pang mahalaga kaysa sa mga bagay na mawawala sa atin. Isa sa mga banayad ngunit kaakit-akit na marka ng huwad na Kristyanismo ay ang pagsamba nito sa kaaliwan
kaaliwan at kaginhawaan sa halip na kay Kristo. Ang mensahe ng gospel ay madalas binabaluktot nila sa isang pangako na naglalaman ng hayahay na lakbayin, pagiging ligtas, kaunlaran dito sa lupa at buhay na masaya dito sa mundo. Ang sermon o mga preachings nila ay ginawa hindi para kumprontahin ang kasalanan at hindi rin para akayin ng tao patungo sa kabanalan, kundi upang bigyan ang mga tagapakinig ng kasiguruhan na ang pinakamalalim na layunin ng Diyos sa buhay nila ay yung gawin silang komportable sa buhay, matagumpay sa buhay, at nasisiyahan sa kanilang mga buhay na pansamantala dito sa lupa. Nakakaakit ang ganitong mensahe sa laman at layaw ng tao dahil inaalis nito ang hapdi o kirot ng conviction at pinapalitan ito ng humahaplos ng mga salitang nagpapatibay sa sariling mga naisin at ambisyon ng tao. Ngunit ang panganib na nakapaloob sa ganitong mga mensahe ay inililipat nito ang focus o sentro mula sa kadakilaan ng Diyos patungo sa kadakilaan ng tao. Lumilikha ito ng idolo o Diyos-Diyosan na ibinalot sa relihiyosong mga sermon at mga deklarasyon ng mga preachers mula sa kanilang mga sarili. Kapag ang paghahangad sa kaginhawaan at kaaliwan ang ginawang pinakasentro ng pangangaral at layunin ng ministry, ay itinutulak nito si Kristo sa likod upang maging background na lamang. Kaya naman tunog Kristiyano pa rin kung pakikinggan. Hindi nila lubusang inalis si Kristo dahil kailangan nila ng Kristo sa background upang panatilihin itong tawaging Kristiyano. Ang malaking problema sa pagsamba sa kaginhawaan at kaaliwan ay sumasalungat ito sa mismong mensahe ng krus. Si Kristo ay hindi dumating upang gawing madali, maalwan at hayahay ang buhay ng tao. Dumating siya upang ang makasalanang tao ay gawing banal. Ang Biblia ay puno ng mga babala. Ang Panginoong Hesus ang nagsabi na sa mundong ito ay haharap sa kapighatian ang kanyang mga tagasunod. At sinabi niya sa kanyang mga alagad na tiyak na darating ang pag-uusig at hindi ang palakpakan ng tao. Ang katotohanan, ito ay lubos na nauunawaan ng mga naunang mananampalataya sa pagpapasimula ng church sa aklat ng mga gawa. Marami sa kanila ang nawala ng mga ari-arian, tinanggalan ng kalayaan, ibinalanggo at namatay alang-alang kay Kristo. Ngunit sa panahon natin ngayon, maraming mga churches ang nagpapakilala ng bersyon ng Kristyanismo na tinanggal na ang mga mahahalaga at mabibigat na kapalit ng pagsunod kay Kristo at pinalitan nila ng pangako ng wealth, health at personal happiness ng tao. Ang ganitong uri ng mensahe ay nakakaakit sa tao, ngunit wala itong kapangyarihang magligtas dahil binabaluktot nito ang totoong layunin ng gospel. Ang pagsamba sa kaginhawaan sa halip na kay Kristo ay umaakay sa tao patungo sa napakamapanganib na espiritual na bitag. Kinukumbinsi sila nito na kapag ang buhay ay banayad lang ang takbo, ay blessed sila. At kapag ang buhay naman ay maraming kahirapan, kagipitan at balakid, ay tila hindi ito lumalakad sa kalooban ng Diyos. Ngunit itinuturo ng banal na kasulatan ang kabaliktaran nito. Ang trials o mga pagsubok ay siyang ginagamit ng Diyos upang patatagin ang pananalig, hubugin ang kalooban ng believer at lalo pang ilapit ang tao sa kanya. Ang kaginhawaan na hindi sukatan ng pabor ng Diyos kung hindi ang katapatan. Kapag ang kaginhawaan na ang naging layunin, nagsisimulang makipagkompromiso ang believers para panatilihing mapayapa ang buhay nila, para iwasan ang salungatan sa ibang tao, para panatilihin yung kanilang kasikatan, o para iwasan ang pagsasakripisyo upang ingatan ang hayahay na buhay nila. Pinapahina ng ganitong katuruan ng church at nakapaghahasa ito ng mga Kristiyano na marupok ang espiritual na buhay, mga hindi handa sa kapighatian at mga walang kakayahang tumayo ng matibay sa mga pagsubok ng buhay. Upang lubos po nating maunawaan, pakinggan mo ito. Isang sundalo ang nagpatala sa hukbong sandatahan o army, ngunit iginigit niya na ayaw niyang humarap sa mapanganib na sitwasyon. Ayaw niyang magbitbit ng sandata o baril at ayaw niyang pumunta sa digmaan at ayaw niyang pumasok sa sagupaan. Inaasam niya ang mga kapakinabangan na matatanggap ng isang sundalo, karangalan, proteksyon, benepisyo, pensyon at mga gantimpala. Ngunit walang pagyakap sa mga paghihirap na kakaharapin ng isang sundalo. Maaaring makapagsuot siya ng uniforme ng isang sundalo, ngunit hindi siya karapat-dapat sa laban. Ganyan din ang mga taong tumatanggap at yumayakap ng Kristyanismo ng kaginhawaan. Sa bihis at galawan, sila'y mga religyoso sa panlabas na anyo, ngunit hindi sila handa sa espiritual na digmaan na nakaugnay sa pagsunod kay Kristo. Sa unang tanda ng pag-uusig, tukso at paghihirap ay agad silang sumusuko dahil ang kanilang pananalig ay itinayo sa paghahabol sa kaaliwan at sa kaginhawaan at hindi sa pundasyon ni Kristo. Ang pagsamba sa kaginhawaan ay mapanlinlang at mapanganib dahil nagbibihis ito ng anyong pananalig. Naniniwala ang mga tao na sumusunod sila sa Diyos habang ang katotohanan, ang tunay na hinahabol nila ay ang mga bagay na napapakinabangan nila mula sa Diyos. Mahal nila ng higit ang blessings kesa sa nagbibigay nito. Mas importante sa kanila ang gifts kesa sa giver. Idolatry ito, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Wala itong pinagkaiba sa mga Israelita sa ilang na higit na naghahangad ng masasarap na mga pagkain sa Ehipto kesa sa presensya ng Diyos. Posible ang umupo sa church, umawit ng worship songs at magbasa ng Biblia habang sa kalooban mo ang iyong higit na pinahahalagahan ay ang kaginhawaan kaysa kay Kristo. At kapag ganito ang ginawa mo, hindi mo nauunawaan ang pinakadiwa ng gospel.
gospel na tumatawag sa tao upang damputin ang krus at hindi ang ating mga unan. Pag-isipan mo ito. Isang atleta o manlalaro ang nagpapalakas lamang kapag madali ang mga ginagawa sa pag-iensayo. Masigla at excited siya kapag madali lang sa pakiramdam niya yung routine. At nagsasanay lamang siya kapag komportable lang ang pakiramdam niya. Dahil dito, hindi niya naaabot ang pagiging mahusay. Ang tunay na lakas ay pinanday sa pagtagaktak ng pawis, pakikibaka at pagtitiyaga. Ang manlalaro na ginhawa lang ang hanap ay itsurang manlalaro lang talaga. Ngunit hindi siya makatatayo sa entablado ng tagumpay. Gayon din naman ang mga Kristiyanong ginhawa at kaaliwan ang priority. Sa panlabas na anyo, itsurang relyoso o yung bihis palasimbang tao. Ngunit hindi siya lalago sa katotohanan. Hindi siya makapagtitiis sa mga panahon ng mga pagsubok. Hindi niya mararanasan ang lalim ng pagsunod ng may katapatan sa Panginoong Hesukristo. Ang totoo ay hindi pinangako ng Panginoong Hesus ang buhay ng kaginhawaan dito sa daigdig sa kanyang mga tagasunod. Ang ipinangako niya ay ang kanyang sarili at higit siyang mahalaga sa kahit sino man at kahit ano paman, at siya ay pangwalang hanggan. Ang sambahin ng kaginhawaan ay ang maging ayos na at kontento na sa mga bagay na pansamantala, sa mga bagay na lumilipas at sa bagay na marupok, habang tinatanggihan ang pangwalang hanggang kasapatan at kagalakan na matatagpuan lamang sa Panginoong Hesus. Ang comfort na bigay ng mundo ay maaaring maglaho ng bigla o dahan-dahan, ngunit si Kristo ay mananatili magpakailanman. Kapag ang pinagsusumikapan natin ay ang makilala si Kristo higit sa kaginhawaan dito sa mundo, kahit sa gitna ng pagdurusa ay makasusumpong tayo ng kapayapaan. Kahit sa gitna ng mga pagsubok ay mayroon tayong kagalakan. At kahit may mawala sa atin, hindi mawawala ang ating pag-asa. Ang panawagan ng gospel ay hindi ang kumapit sa kaginhawaan dito sa mundo, kundi kumapit kay Kristo. Dahil siya lang ang karapat-dapat sa ating pagsamba. At siya lang ang may kakayahan na umagapay sa atin sa anumang panahon at anumang sitwasyon. Ang huwad na Kristyanismo ay may kapansin-pansin na kakayahan na makaakit ng maraming bilang ng mga tao o malaking crowd. Ngunit ang bilang ng tao ay hindi basihan na ebidensya ng presensya at pagpapala ng Diyos. Ang puso ng tao ay likas na lumalapit sa anumang makakaaliw o makapagbibigay ng entertainment dito, sa anumang makapagbibigay ng ginhawa sa buhay, at sa anumang mag-aalok ng pagtanggap sa kanya nang hindi nagdidemand ng pagbabago na panloob na pagkatao. Ang mga mensahe na nagbibigay ng pangako ng tagumpay at nagpapatibay ng sariling mga hangarin at ambisyon ng tao, walang pagkukumpronta sa kasalanan ng tao, walang panawagan na talikuran ng kasalanan, at walang panawagan upang lumakad sa kabanalan ng Diyos, ay nagiging lubos na kaakit-akit sa masa. Ang ganitong mga mensahe ay nakapupuno ng stadiums. Ang mga online streams ay nagiging viral. Ang mga libro namamayagpag sa tuktok ng bestsellers list. Ngunit wala sa mga ito ang sukatan ng spiritual na kapangyarihan. Ang panganib dito ay ang popularity o kasikatan ay tinuturing na ng mga tao na katumbas ng katotohanan. Iniisip nila na kapag mas marami ang tumatangkilik sa preacher at mas marami ang nakikinig sa mensahe ay sa Diyos talaga ito nagmula. Ngunit ang kasaysayan, ang banal na kasulatan at ang realidad ay nagpapakita sa atin na ang gospel ay higit na madalas tanggihan ng crowd at ang katotohanan ng Diyos ay bihira o hindi ganap na matutukoy sa pamamagitan ng bilang ng tao. Noong panahong ang Panginoong Hesus ay nagministeryo dito sa lupa, sinundan siya ng crowd o ng maraming tao. Kapag gumagawa siya ng himala, nagpapagaling ng mga may sakit, at nung magparami siya ng tinapay at pinakain niya ang 5,000 at 4,000 tao. Nahatak ang tao na lumapit dahil sa excitement, provision, at yung diwa ng may kamanghamanghang bagay na nagaganap. Ngunit nang magsimulang magsalita ang Panginoong Hesus tungkol sa kapalit ng pagsunod sa Kanya, ay sinabi niya na ang sino man ang nagnanais sumunod sa Kanya ay kailangang kumain ng Kanyang laman at uminom ng Kanyang dugo. Ibig sabihin ay ganap na makibahagi sa Kanyang sakripisyo. Ay nagsimulang mag-alisan ang mga tao. Gusto ng tao ng blessings o mga pagpapala, ngunit ayaw nila ng pagsasakripisyo. Hangad nila ang himala ng Diyos, ngunit ayaw nilang italaga ang sarili nila sa pagsunod kay Kristo. Ang ganitong ugali o kalikasan ng tao ay nagpapahayag ng bagay na malalim tungkol sa pagbugso ng maraming bilang ng tao o crowd. Ang maraming tao o crowd ay karaniwang naruroon at bumubugso kapag ang mensahe ay makapagbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga naisin at personal na hangarin. Ngunit dagli rin silang nagsisialis o nawawala kapag sila ay kinukompronta na ng katotohanan na naguutos ng surrender o pagsusuko ng kanilang sarili sa Diyos. At ang maiiwan pagkatapos umalis ng maraming tao ay ang iilan lamang na tunay na nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon. Ang huwad na Kristyanismo ay yumayabong at namamayagpag dahil sa pagpapanatili nila sa crowd o maraming tao na entertained. Hindi sila nakakarinig ng mga mensahe na nakakasakit sa kanila. Komportable at excited sila sa mga naririnig nila, nakikita nila at nararanasan nila sa kanilang dinadaluhang simbahan. Ang mga mensahe ng huwad na Kristyanismo ay ginawa upang maging positibo, magaan sa pandinig at nagpapatibay ng mga hangarin ng tao. Iniiwasan nila ang mga paksa na katulad ng kasalanan, paghuhukom ng Diyos at repentance. Dahil ang mga ganyang paksa o tema ay magiging sanhi ng pag-alis ng mga tao sa kanilang kongregasyon, at pag nagkagayon nga ay magiging kaunti ang size ng crowd o ng
attendance nila at liliit din ang monetary collection mula sa offering baskets. Devastating ito sa kanila. Ang layunin ng huwad na Kristyanismo kung gayon ay ang makahatak ng crowd o maraming bilang ng tao sa halip na makapagdisipulo na ayon sa tunay na itinuro ng Panginoong Hesus sa banal na kasulatan. Ang sukat o dami ng tao sa mga pagtitipon ay hindi sukatan ng espiritual na kapangyarihan nito. Ang isang church o ministry ay posibleng umapaw ang attendance ng mga tao habang nananatili itong hungkag sa espiritu ng Diyos. Ang espiritual na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa mga palakpak, sa lakas ng sigawan at sa dami ng bilang ng tao, kundi sa mga bagay na totoo at ganap na binago ng katotohanan ng gospel. Ang trahedya rito ay marami na ang nagkakaroon ng kaisipan na kapag gumagalaw ay tiyak na umuunlad. Nakikita ng mga tao na busy yung church sa mga church activities, matataas ang energy, masigla ang mga dumadalo, at ang interpretasyon agad nila rito ay pagkilos ito ng Diyos. Ngunit kung walang repentance, walang kabanalan, walang pagpapasakop sa authority ni Kristo, ang lahat ng energy ng tao sa buong mundo ay hindi makapagbibigay ng eternal na bunga. Ang huwad na Kristyanismo ay nakakabuo ng mga disipulo na shallow believers o mabababaw na mga Kristiyano na excited at mataas ang energy pag may sikat na Christian movements, mga events at mga activities, pero pag dumating na ang hamon sa buhay ay hindi mo na makita. Yan ang dahilan kung bakit marami sa mga taong yumayakap sa crowd-centered Christianity ang agad na bumibitaw sa pagsunod kay Kristo sa unang banta ng pag-uusig sa kanilang pananalig. Wala silang malalim na ugat sa katotohanan. Ang pagdalo nila sa church ay nakadikit lang sa excitement ng crowd o yung excitement at mataas na energy ng mas nakararaming tao. Ang malinaw na halimbawa niyan ay makikita sa fireworks display. Ang fireworks ay nagliliwanag sa kalawakan na may nakasisilaw na mga kulay. Kapansin-pansin kaya humahatak ng crowd o maraming tao na namamangha sa ganda nito. Sa ilang sandali, ang mga panoorin na makikita ay makapigil hininga, ngunit dagli itong naglalaho sa kadiliman at wala itong naiiwang pangmatagalang epekto sa mga manunood. Ikumpara mo yan sa liwanag ng isang lampara na nagbibigay ng banayad na init, liwanag at gabay sa tao bawat gabi. Ang fireworks nakakahakot ng crowd o maraming tao para sa panandaliang liwanag, samantalang ang liwanag ng lampara ay nagpapanatili at bumabago ng buhay na pangmatagalan. Ang huwad na Kristyanismo ay katulad ng fireworks, nakaka-impress, nakaka-excite at sikat o popular, ngunit panandalian, pansamantala at walang kapangyarihan. Ang tunay na Christianity ay katulad ng liwanag ng lampara, nananatiling tapat, nagbibigay buhay kahit pa kakaunti lang ang mga taong titigil upang pansinin ito. Ang tunay na sukatan ng espiritual na kapangyarihan ay ang pagbabago sa panloob na pagkatao. Ang totoong gospel-centered church ay maaring hindi laging nakakahatak ng pinakamaraming bilang ng tao, ngunit ito yung nakapagdidisipulo ng mga lalaki at babae na tunay at ganap na binago ng kapangyarihan ng gospel ni Kristo. Ang pusong matitigas ay lumalambot, ang mga kasalanan ay inaamin, ang mga pamilyang wasak ay muling nabubuo, ang mga buhay na dating ligaw ngayon ay nagiging tapat kay Kristo. Yan ang uri ng mga pagbabago na hindi mapepeke at hindi magagawa ng pinakamatalinong salita o anumang emotional manipulation ng tao dahil iyan ay gawa ng banal na espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag wala yan, ang lahat ay hungkag na relihiyon lamang na nagtatago sa anyo ng mga tagumpay sa buhay dito sa lupa. Hindi ang crowds ang kalaban dito. Kayang gumamit ng Diyos ng malaking bilang ng mga tao para sa kanyang kadakilaan. Ngunit ang panganib dito ay kapag ang paghahabol sa pagkakaroon ng maraming bilang ng tao nakatumbas ng malaking pera ng koleksyon, ang naging layunin ng church o ng ministry at ang presensya ng maraming tao kasabay ng pagkakaroon ng maraming pera ay itinuturing bilang automatic na katumbas ng presensya ng Diyos. Ang pagiging sikat o popular ay hindi patunay ng katotohanan. Ang dapat bigyan ng pansin ay kung ang salita ng Diyos ay ipinapangaral ng buong tapat at kung ang tao ay tunay at ganap na nagsuko ng kanilang buhay kay Kristo. Kung wala niyan, kahit ang pinakamalaking pagtitipon ay walang saysay, kundi mga palabas lang at mga ingay para sa entertainment ng tao. Sa katapusan, ang tanong ay hindi ilang tao ang dumalo, kundi anong uri ng tao ang nagiging bunga. Mga disipulo ba sila na handang damputin ang kanilang krus o mga tagahanga lang na nagsasaya kapag ang mensahe ay maginhawa sa pandinig nila? Ang kapangyarihan ng gospel ay hindi ang kakayahan upang mag-entertain ng tao, kundi ang kakayahan nito na magligtas ng tao. Ang kapangyarihan na iyan ay hindi nakikita sa sukat ng dami ng tao, kundi sa katapatan sa katotohanan. Ang huwad ng Kristyanismo ay nag-iiba-iba ng hugis at bihis upang mag-ibang anyo, ngunit lahat ng kahinaan nila ay pareho lang. Wala itong kapangyarihan laban sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang Biblia ang pinakamataas na pamantayan, ang hindi natitinag na pundasyon kung saan ang bawat aral, bawat kilusan, at bawat simbahan ay dapat subukin. Ang panlilinlang ay umayabong sa kadiliman kung saan ang damdamin, tradisyon ng tao, o mga personalidad ay ipinapalit nila sa katotohanan. Ngunit kapag ang salita ng Diyos ay binuksan, binasa, at isinabuhay, ay nalalantad ang kamalian at kasinungalingan sa tunay nitong anyo. Kahit gaano pa nakakakumbinsi ang mga magagandang
magagandang salita ng huwad na preachers, gaano man kaakit-akit ang mensahe nila, hindi ito makakapasa at hindi makakatakas kapag ito ay tinapat sa kapangyarihan ng banal na kasulatan. Ito ang dahilan kung bakit inilarawan ng banal na kasulatan ang salita ng Diyos bilang tabak na magkabilay talim, natatagpas sa lahat ng mga kasinungalingan at tatarak sa pinakamadilim na kaibuturan ng panlilinlang. Ang dahilan kung bakit tinatanggihan ng huwad na Kristyanismo ang puro at kumpletong salita ng Diyos ay dahil ang Biblia ay hindi nakikipagkompromiso. Hindi ito yumuko sa kultura ng tao noon, hindi rin ito yuyuko sa mga kasanayan ng tao na nauuso sa kasalukuyan, at hindi rin ito yuyuko sa mga bago pang mga gagawin ng mga tao sa darating pang panahon. Hindi nito pinapalambot ang kanyang mensahe para umiwas na makasakit ang damdamin ng nakikinig, at hindi nito binabago ang kanyang sarili para itugma o iayon sa mga kagustuhan ng tao. Ang salita ng Diyos ay mananatiling nakatindig magpasawalang hanggan. Mananatili siya kahapon, ngayon, at magpakailanman. Para sa mga tunay na umuibig kay Kristo, iyan ay pinagmumula ng dakilang kaaliwan at katatagan. Ngunit para sa mga gustong baguhin ang hugis ng Kristyanismo upang gawin itong magaan, mas sikat sa tao at mas kumikita, ang bagay na yan ay isang malaking hadlang. Kaya nga kinakailangan ng false Christianity na gawin o ituro na ang Biblia ay hindi masyadong importante. Baluktutin ang mensahe nito o piliin lang yung mga talata na gusto nilang ituro na susuporta sa kanilang mga nasain. At hindi masyadong gamitin ang malalalim na aral nito upang makapanatili sila sa ministry ng panlilinlang. Yan ang dahilan kung bakit ang mga peking Christian movements ay nag-uubos ng mas maraming oras sa pagkikwento, entertainments at mga motivational talks kaysa sa pagbubukas ng Biblia. Alam nila na kapag ang tao ng Diyos ay nakatayo sa salita ng katotohanan, ay makikita ng mga tao ang mga nakatagong panlilinlang at kasinungalingan. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ang bawat believer hindi lang para makinig, kundi upang subukin ang lahat ng bagay sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang mga taga-Berea sa Aklat ng Mga Gawa ay pinuri dahil sa kanilang pagsusuri sa kasulatan araw-araw upang malaman nila kung ang kanilang naririnig na pangangaral ay totoo. Ganyan din ang kailangan ng mga mananampalataya ngayon. Kapag may taong nagsasabi na isinugo siya ng Diyos upang mangaral, ang tanong dapat ay hindi, maganda ba sa pakiramdam ko yung sinasabi niya? O nakapagpapalakas ba sa ating kalooban yung mga sinasabi niya? Kundi sa halip, ang tanong ay, nakatugma ba ang aral at mensahe niya sa katotohanan ng salita ng Diyos? Kung hindi ito nakaayon sa katuruan ng salita ng Diyos, hindi mahalaga kahit gaano pa kaakit-akit ang mga pananalita, ito ay dapat i-reject o tanggihan. Upang maunawaan mo ito ng mas malinaw, isipin mo ang isang alahero na nagtitinda ng mga gintong alahas na may mga mamahaling gems o bato tulad ng diamante at iba pa. Ang mga peking bato sa mga alahas para sa mata ng taong hindi trained o hindi nagsanay sa pagkilatis ay nakakakumbinsi talaga. Ang mga bato ay maganda, makinis, makinang, at kapag tinignan ito sa liwanag ng ilaw ay talagang nakakapaniwala na mamahalin nga. Ngunit ang tunay na alahero ay hindi tumitingin sa itsura lang. Sinusubok niya ang mga bato ng alahas sa ilalim ng tiyak na kondisyon nito gamit ang mga kasangkapan na maghahayag ng kalidad ng bato kung ito ay tunay o peke. Ang bato na itsurang totoo sa panlabas ay nalalantad kapag ito ay sinusuri ayon sa nararapat na panukatan. Gayon din naman ang dapat gawin ng mga tunay na tagasunod ng Panginoong Hesukristo ngayon sa kasalukuyan at sa darating pang panahon. Ang mga pangangaral o mga Christian movements na mukhang espiritual, nagbibigay ng sigla at powerful ang dating ay kailangan na subukin sa liwanag ng katotohanan ng Biblia. Huwag tayong basta sumang-ayon at sumabay na lang dahil lang sa sikat at exciting. Ang kumpletong 66 na aklat ng Biblia ang pinakakasangkapan ng pangunawa sa katotohanan. Nilalantad nito kung ang bagay o aral ay tunay at mula sa Diyos o tusong panlilinlang at nakakakumbinsing peke na aral lamang. Ang panganib ay dumarating kapag ang mga mananampalataya ay hindi na nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang church na namimili lamang ng mga paboritong verses para ituro at bihira magbukas ng Biblia ay nagiging mahina at madaling malinlang dahil nawawala na ang pundasyon ng pananalig ng mga tao na siyang kailangan nila upang maunawa nila ang ganap na katotohanan mula sa halos katotohanan. Naging dependent na sila sa mga preachers o umaasa na lamang sila sa karisma ng mga pastors at mga leaders nila, sa malalakas at marurubdob na awitan ng praise and worship na umaantig sa kanilang emosyon, at yung sumasabay na lang sila sa galawan ng crowd sa church. Ngunit wala sa mga yan ang makapapalit sa authority o kapangyarihan ng ganap na salita ng Diyos. Ang church na tapat at lubos nagtitiwala sa banal na kasulatan ay armado laban sa panlilinlang at kasinungalingan ng huwad na gospel. Ang huwad na mga mensahe ay hindi mag-uugat kung saan ang katotohanan ay nagpapatuloy at may katapatang na ipapahayag dahil ang kasinungalingan ay hindi mabubuhay sa presensya ng kaliwanagan ng Diyos. Naliliwanagan rin dito na ang isang believer ay responsable sa kanyang espiritual na paglago sa pamamagitan ng kanyang personal at masigasig na pagpapatuloy sa pag-aaral at paglapit sa salita ng Diyos. Ang believer na nakapagbabasa ng Biblia ng isang beses lamang sa isang linggo ay maitutulad sa sundalo na humahawak ng kanyang armas ng isang beses lang sa isang linggo. Hindi siya handa kapag dumating ang kalaban. Ngunit ang believer na kumakain ng salita ng Diyos
Diyos araw-araw ay nagiging matatag, may pangunawa sa katotohanan at nakahanda agad sa pagkilatis sa mga panlilinlang ng kaaway. Kapag ang false Christianity ay bumulong ng kalahating katotohanan o kaya mas magaan na lakbayin, ang malalim at matatag na believer ay makatutugon din katulad ng pagtugon ng Panginoong Hesus nang siya ay tuksuhin ng dyablo sa ilang nasusulat at hindi sabi ni Pastor. Ang matatag na kapangyarihan ng salita ng Diyos ay hindi lamang naglalantad kung ano ang huwad, kundi ito rin ay nagpapatibay sa kung ano ang katotohanan. Hindi lang ito pansanggalang na armas, kundi ito rin ay pagkain na nagbibigay ng lakas, gabay at buhay sa atin. Kung kaya ang paghawak ng mahigpit sa salita ng Diyos sa kumpletong aklat ng banal na kasulatan ay hindi optional. Ito ay mahalaga at tunay na kailangan upang ang believer o church ay manatiling matibay na nakatayo sa baha ng sandamakmak na mga bulaang katuruan at kasinungalingan at panlilinlang sa paligid natin. Dapat ang believer ay bumalik ng paulit-ulit sa Biblia bilang pundasyon ng tunay na pananalig kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago kahit pa sa gitna ng pabago-bagong panahon. Kinukompronta nito ang mga pagbabago na niyayakap ng tao. Hindi ito umaangkop sa opinyon ng tao, kundi itinutuwid nito ang opinyon ng tao. At mananatili itong nakatayo bilang final authority na higit sa sinumang tao na nag-aangkin na siya ay tagapagsalitang isinugo ng Diyos. Malinaw ang pagpipilian. Bubuksan ba natin ang ating pintuan para sa panlilinlang o susukatin natin ang lahat batay sa salita ng Diyos? Ang huwad na Kristyanismo ay yumayabong kung saan kulang o wala ang Biblia. Ngunit gumuguho ito kung saan kinikilala at pinaparangalan ang buong katotohanan ng salita ng Diyos. Magbabad ka ng personal sa salita ng Diyos araw-araw. Busugin mo ang iyong sarili sa pagbubulay-bulay ng pagkain espiritual at makikita mo ang mga mangangaral na hindi nagbubuklat ng Biblia. Mga motivational speeches at panay encouragement, affirmations and inspirations lang ang mga mensahe. Nagsisilbing life coach at therapist lang ng tao. Mayroon namang mangangaral na pumipili lamang ng ilang verses sa Bible at pupunuin na lamang nila ang kanilang preachings o mensahe ng mas maraming kwento at di maubos-ubos na ilustrasyon. Mga personal na testimonies ng kanilang buhay o pagyayabang ng sarili. Di matapos-tapos na pagpapatawa at mga palabas para lang ma-entertain ang tao. Kung paano ang alahero ay hindi malilinlang dahil siya ay nagsanay sa pagkilatis sa kalidad ng tunay na bato ng mga alahas, gayon din naman ang tunay na believer o church na malalim ang ugat sa katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi malilinlang ng huwad na mga katuruan at mga bulaang mangangaral. Ang Biblia ay hindi isang libro lang sa estante o pasamano ng bahay. Ito ang pinakaarmas o tabak na bantay at proteksyon ng believer na gabay natin patungo sa paglago sa katotohanan. Kapag hindi mo ito binibigyan ng halaga sa buhay mo ay iniimbitahan mo ang turo ng kamalian sa iyong isip at puso. Ngunit kung panghahawakan mo ito ng buong katapatan ay ligtas kang makatatayo sa loob ng liwanag at hindi nagbabagong katotohanan ng Diyos. Kapag ang false Christianity ay nagsimulang umusbong sa church, ang higit na kailangang gawin ng tunay na believers ay tumayo at manindigan sa katotohanan. Hindi ito ang oras para matakot at umurong. Hindi rin para manahimik lang o ikompromiso ang katotohanan alang-alang sa kapayapaan. Ang ibig sabihin ng manindigan sa katotohanan ay ang panghawakan ng hayag ang di nagbabagong salita ng Diyos kahit pahamakin ka ng mundo, kahit pa may panggigipit ang kultura ng tao at kahit pa ang ibang churches at mga ministries ay tinangay na at inanod sa kamalian. Ang kailangan dito ay maging matatag dahil ang pagtayo sa katotohanan ay laging sasagupain ng oposisyon. Ang kailangan dito ay conviction o matibay at malalim na pagtitiwala sa katotohanan na pinananaligan mo. Dahil kung walang malalim na ugat ay madali kang matatangay ng habagat ng pakikipagkompromiso. Kailangan dito ay kalinawan dahil sa mundo na puno ng kalituhan, ang church ay dapat maging lighthouse na magtuturo sa tao patungo kay Kristo. Ang church ay hindi dapat maging salamin kung saan kapag tumingin ang mundo dito ay makikita lang ang sariling reflection nito. Hindi ibig sabihin ng paninindigan sa katotohanan ay maging mayabang at malupit sa iba, kundi ang pagiging tapat kay Kristo. Ang tukso sa panahon natin ngayon ay ang palambutin ng mensahe ng gospel para mas maging katanggap-tanggap at mas maging mabili at mas maging kaakit-akit sa tao. Ngunit hindi inihatid ang gospel sa tao para baguhin ito ng tao. Ito ay salita ng Diyos para sa tao. Kalakip dito ang kanyang authority. Ang responsibilidad natin ay hindi ang baguhin ito para lang masiyahan ang mundo, kundi upang ihayag ito ng buong tapang kahit pa ito ay hindi popular sa mundo. Ganyan ang paggigipit na naranasan ng mga apostol sa aklat ng mga gawa nang sila ay utusan na itigil ang kanilang pangangaral ng gospel sa pangalan ni Jesus. Ang tugon nila ay hindi natitinag na ang susundin namin ay ang Diyos kaysa sa tao. Iyan din ang pagkatawag ng Diyos na nakaatang sa church hanggang sa panahon natin ngayon. Ang realidad na dapat harapin ng church ay may kapalit ang paninindigan sa katotohanan. Maaring ang kapalit nito ay reputasyon, mga relasyon o connection at maging ang ating kabuhayan. Gayunman, kailanman ay hindi pinangako ng Panginoong Hesus na ang pagsunod sa Kanya ay madali. Ang ipinangako niya ay ang Kanyang sarili. Ang pananalig na yumuyuko sa bawat kulturang nauuso ay hindi tunay na pananalig. At ang church na
tunay sinasakripisyo ang katotohanan para sa kaginhawaan ay humihinto na sa pagiging church ni Kristo. Ngunit ang mga matibay na naninindigan sa katotohanan sa kabila ng mga panggigipit ay naglalarawan ng likas na anyo ng tunay na disipulo ni Kristo. Ipinapakita nito na ang kanilang katapatan kay Kristo ay higit sa lahat at ipinapahayag nila sa mundo na ang katotohanan ay higit na mahalaga kaysa sa pagsang-ayon ng mundo. Ang paninindigan sa katotohanan ay ang pagbabantay din sa susunod na henerasyon ng mga believers. Kapag ang isang henerasyon ay kinukompromiso ang katotohanan, ang mamanahin ng susunod na henerasyon ay kalituhan. Hindi layunin ng false Christianity na lupigin ang katotohanan overnight. Yumayabong ito kapag ang believers ay nananatiling tulog sa mahabang panahon na sapat para sa huwad na katuroan nila na mag-ugat sa kongregasyon. Kaya ang paninindigan sa katotohanan ay ang pagtuturo ng ganap na salita ng Diyos. Pagdidisipulo na nakabatay sa katotohanan at ang siguruhin na ang katotohanan ay maipapasa ng maliwanag at buong tapang sa susunod na henerasyon. Ang pananahimik ay hindi pagiging neutral o yung nasa gitna lang. Sa halip, ito ay pagsuko. Ang pagsuko sa harap ng panlilinlang ay hindi pag-ibig, kundi pagtataksil. Ang isang napakagandang halimbawa nito ay makikita sa kwento tungkol sa tagabantay ng lighthouse. Isang tao ang nakaistasyon bilang tagabantay ng lighthouse na nasa kahabaan ng mabatong baybayin. Trabaho ng tagabantay ng lighthouse ay ang panatilihing nakasindi ang ilaw ng lighthouse bilang ilaw na senyales upang bigyang babala ang mga barkong naglalakbay sa dagat tungkol sa nakaambang panganib. Ginagawa niya ito gabi-gabi sa gitna ng rumaragasang bagyo, sa napakalakas na alulong ng hangin at sa mga dambuhalang alon na humahampas sa batuhan. Malakas ang tukso na hinaharap niya. Dahil sa puyat ay posible na mapabayaan niya ang kanyang trabaho at magdilim ang ilaw. O kaya isipin niya na lang na may iba namang mag-aasikaso ng ilaw kapag nakita nila na nagdidilim na ang ilaw ng lighthouse. Ngunit kung bibigay siya sa mga tuksong ito, ang magiging kapalit ay isang napakalaking kapahamakan o sakuna. May barkong mawawasak at maraming buhay ang mawawala at ang lahat ay dahil sa sumablay siya sa kanyang katungkulan at pinabayaan niya ang kanyang responsibilidad na panatilihin ang ilaw sa lighthouse. Gayon din naman ang church ay lighthouse ng katotohanan sa gitna ng madilim at ng rumaragasang baha ng kasinungalingan at panlilinlang ng mundong ito. Kapag pinabayaan natin na mawalan tayo ng ilaw ng katotohanan, ay pinadidilim din natin ang mensahe ng gospel at maraming kaluluwa ang mapapahama. Ang manatiling nakatayo sa katotohanan ay ang pagpapanatili na may sindi ang ating mga ilawan upang magliwanag kahit pa sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ito ang dahilan kung bakit ang paninindigan sa katotohanan ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol sa ating pananalig, kung hindi ito ay tungkol sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tinatago ang katotohanan, kundi ipinapahayag niya ito. Hindi pinababayaan ang tunay na pag-ibig na maglakad ng isang bulag patungo sa kanyang kapahamakan, kundi nagbibigay ito ng babala sa tao. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tinatalikuran ng krus alang-alang sa kaginhawaan, kundi itinataas nito ang tunay na pag-ibig ng krus ng Panginoong Hesus upang makita ng tao ang nag-iisang daan patungo sa kaligtasan. Kaya ang paninindigan sa katotohanan kung gayon ay ang pinakapuno ng pagmamahal na magagawa ng church para sa tao. Dahil ang pinangahawakan nito ay ang nag-iisang pag-asa ng naghihingalong daigdig na ito. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay. Ang mapangarib na katotohanan ay ang uwad ng Kristyanismo na ito ay laganap na at naglipa na sa mundo. Hindi lang ito makikita sa mga naglalakihang mega churches sa malalaking syudad. Ito ay gumagapang na rin sa ating mga pulpito, sa ating mga praise and worship songs, sa music ministry at sa ating mga local churches at mga small groups. Banaya dito gumalaw, naka-stealth mode, yung hindi agad halata. Maaring sumasabay na tayo rito nang hindi pa natin nalalaman dahil attractive ito sa tao, ngunit nakamamatay. Ang hamon sa harapan natin ay nakakalula, ngunit may hawak tayong buhay na pag-asa. Ang pangako ng Panginoong Hesus, ang kanyang salita ay mananatili kailanman at pakikinggan ng kanyang mga tupa ang kanyang tinig. At ang tarangkahan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. Ang responsibilidad natin ay ang manatiling tapat sa katotohanan anuman ang maging kapalit. Ang panawagan na ito ay may pagmamadali. Nakasalalay dito ang eternal na kalalagyan ng tao at ang panahon para dito ay ngayon na. Kailangan nating tumindig sa katotohanan ng may katatagan sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay karapat-dapat. Ang tanong ngayon ay maging tao ng katotohanan pa rin kaya tayo kahit ang maging kapalit nito ay ang mga bagay na mahalaga sa atin dito sa mundo? Panindigan pa rin kaya natin ang tunay na gospel kahit na ang huwad na gospel ay mas magaan, mas malambot, mas kumikita, mas popular at mas sikat at mas niyayakap ng marami? Ngayon na ang oras para magdesisyon. Talikuran na natin ang huwad na Kristyanismo na puno ng affirming agenda at tanggihan na natin ang huwad na gospel na puno ng motivational messages at matibay nating panghawakan ng katotohanan ng tunay na gospel anuman ang maging kapalit. Dahil ang tunay na Jesus lamang ng banal na kasulatan ang nakapagliligtas, sapat sa pangangailangan ng ating kaluluwa at tanging siya lamang ang karapat-dapat sa lahat ng ating pagsamba. Makinig ang may pandinig.